Isang mahinang kalaban, pero bakit nakakuha si Raon ng ganoon kagandang reward, kaya naman nagpasalamat si Raon sa asul na apoy. Dahil sa tulong nito, lalong lumalakas si Raon araw-araw. Nang marinig ang sinabi ni Raon. Kanina, nainis ang asul na apoy at sinabing hinding-hindi mamamatay si Raon ng payapa dahil ang asul na apoy ay paulit-ulit na lulurayin ang katawan ni Raon hanggang sa madurog ito. Sinagot naman ni Raon ang asul na apoy at sinabing, kung kaya mo, subukan mo lang dahil handa akong tanggapin iyon kahit kailan. Nang marinig iyon, lalong nanggigil ang asul na apoy. Sa kabilang banda, ang mga kasamahan niya sa pagsasanay ay kasalukuyang nagtutulungan para ayusin ang mga pinsala sa nayon. Samantala, kagigising lang ni Raon mula sa pagtulog. Nang lumabas si Raon ng bahay, tapos na ang lahat sa pag-aayos ng nayon. Habang wala siya doon. Tapos biglang dumating si Runaan, at nilapitan si Raon, at tinanong kung gising na ba ito, at kung maayos na ba ang pakiramdam ni Raon. Sumagot naman si Raon na maayos na ang pakiramdam niya pagkatapos makatulog. Nang malaman na bumubuti na ang kalagayan ni Raon, agad na sinabi ni Runaan kay Raon na may lugar silang dapat puntahan dahil hinihintay na ng lahat si Raon. Ang tinutukoy pala ni Runan ay ang mga residente ng Desa Cebu. Hinihintay nila si Raon dahil gusto nilang personal na pasalamatan si Raon bilang tagapagligtas ng kanilang nayon. Bukod doon, nagpapasalamat din ang mga residente sa mga Zighart na itinaya ang kanilang mga buhay para iligtas ang nayon. Kung wala ang mga Zighart, siguradong nagdusa na ang Desa Cebu. Kaya naman, simula ngayon ay hinding-hindi na malilimutan ng mga taga-nayon ang ginawa ng mga Zighart para sa kanilang nayon. Matapos itong marinig, may naramdaman si Raon na kailanman ay hindi pa niya naranasan noon. Ito ay ang respeto at paghanga mula sa kaniyang mga kasamahan, pati na rin ang tapat na pasasalamat at emosyon ng mga tao dahil sa kaniyang ginawa. Sa nakaraang buhay ni Raon bilang isang asasin, kailanman ay hindi siya nakaranas ng kabutihan, ang tanging alam niya lang noon ay ang mabuhay o mamatay. At lahat ng mayroon siya ay inagaw ni Derus. Kahit gaano pa karaming tao ang pinaslang ni Raon o gaano man kadumi ang mga misyong ginawa niya para kay Derus, kailanman ay hindi siya nabigyan ng pagkilala dahil ang lahat ng papuri ay napupunta lang kay Derus. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakuha si Raon ng pagkilala mula sa maraming tao at matapos makuha ang pagkilalang iyon, pakiramdam ni Raon ngayon ay gusto pa niyang makakuha ng mas marami pang pagkilala at gustong hangaan ng mas marami pang tao. Kaya naman, nagdesisyon si Raon na simula ngayon, mamumuhay na siya bilang isang swordsman at hindi na bilang isang assassin. Gusto rin niyang mas marami pang maranasan na ganitong mga sandali, na hindi na mabilang sa hinaharap, dahil gusto ni Raon na makamit ang mas marami pang kamanghamanghang bagay sa hinaharap. Pagkatapos niyon, pinuntahan ni Raon ang pinuno ng nayon para magtanong ng isang bagay, at noong silang dalawa na lang ang nag-uusap, tinanong ng pinuno si Raon kung ano ang gusto niyang malaman. Agad namang nagtanong si Raon sa pinuno kung kilala ba niya kung sino ang nasa likod ng pagsalakay ng mga orc sa Desa Cebu. Sumagot ang pinuno na narinig niya kay Buren na ang umatake sa nayon ay ang Eden, isa sa mga Oma. Sabi rin ng pinuno na hindi niya alam kung bakit pinupuntirya ng Eden ang kanilang nayon. Gayong maliit na nayon lang naman ito at wala namang kahit anong espesyal. Sinabi naman ni Raon sa pinuno na sa nakaraang labanan ay narinig niya mula kay Khan na may dinalang pulang hiyas ang pinuno mula sa tuktok ng bundok. Nang marinig iyon, agad na sinabi ng pinuno na totoo nga iyon. Noong bata pa siya, nakita niya ang hiyas na iyon sa bundok at dinala ito sa nayon. Pagkasabi niyon, biglang natauhan ang pinuno at agad na nagtanong, lahat ba ng kaguluhang ito ay dahil sa hiyas na iyon? Sumagot si Raon na totoo ang kaniyang hinala. Ang layunin ng Eden, kung bakit nila ginawa ang lahat ng iyon, ay dahil gusto nilang makuha ang hiyas. Hindi akalain ng pinuno na ang lahat ng nangyari ay dahil pala sa kaniyang ginawa. Kaya muling nagsalita si Raon, sa pagkakataong ito, napigilan nga natin ang Eden. Pero, hanggat nandito pa ang hiyas sa nayon, siguradong patuloy na aatake ang Eden at hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy pa ito. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno kay Raon na noong binaon niya ang hiyas na iyon, ang lupa sa paligid ng nayon ay naging mas mataba at naging masagana ang kanilang nayon. Kaya naman itinuring itong espiritong tagapangalaga ng mga tao. Pero sino ang mag-aakalang isa pala itong magic stone na kukuha sa atensyon ng Eden? Nagtanong tuloy ang pinuno, ano ang dapat naming gawin ngayon? Kailangan ba naming hukayin ito ulit at itapon? Sumagot si Raon, na siya na ang kukuha sa hiyas na iyon. Sinabi rin ni Raon na tinitingnan ng Eden ang mga tao bilang alay para sa kanilang pagpapalakas. Kahit pa itapon ng pinuno ang hiyas, siguradong mahahanap pa rin ito ng Eden. Kaya naman, balak ni Raon na dalhin ang hiyas sa Zighart. Nang marinig ang balak ni Raon, nag-alala ang pinuno, dahil kung dadalhin ang hiyas sa Zighart, ang Zighart naman ang pupuntiryahin ng Eden, kaya hindi kayang tiisin ng pinuno na ilagay
Sa panganib ang kanilang tagapagligtas ng paulit-ulit. Sinabi ni Raon na ayos lang iyon dahil ganoon naman talaga. Ang paraan ng Zigheart sa pagharap sa lahat. Matapos marinig ang sinabi ni Raon, muling nagpasalamat. Ang pinuno sa kaniya. Dahil sa pagkakataong ito, muling nagbigay ang Zigheart ng tulong na hindi na mabilang sa kanila. Nang marinig ang sinabi ng pinuno, nagtaka si Raon sa katagang sa pagkakataong ito rin. Ibig sabihin ba nito ay may ginawa na ring tulong ang Zigheart sa nayon noon? Ipinaliwanag ng pinuno na, ilang dekada na ang nakalilipas, ang pinuno ng pamilyang Zigheart na si Glenn ay iniligtas na rin ang Desa Cebu. Tandang-tanda pa iyon ng pinuno kung saan si Glenn ay katulad ni Raon, noong panahong iyon, iniligtas ni Glenn ang nayon. Mula sa pagsalakay ng mga monster. Pero imbes na maging masungit, ngumiti siya ng palakaibigan at napakainit ng pakikitungo sa mga residente. Nang marinig, iyon, hindi lubos maisip ni Raon na ang pinuno ng kanilang pamilya ay naging palakaibigan at mabait dahil ang kaniyang. Tingnan nyo, hindi talaga akalain na ganito pala kumilos ang isang pinuno ng pamilya. Pagkatapos niyan, sinimulan na ng puno ng nayon na hukayin at kunin ang kaniyang pulang hiyas mula sa ilalim ng lupa kung saan niya ito itinago. Matagal na itong nababalot sa isang telang pamana na ipinasa pa sa bawat henerasyon para lang matakpan ang pulang liwanag na lumalabas mula sa hiyas na iyon. Pagkakita sa hiyas, napaisip agad si Raon na kung sakaling mahulog ang batong ito sa kamay ng grupong Eden. Siguradong may isisilang na namang bagong halimaw na may lakas ng isang Goblin King, kaya naman, nakiusap si Raon sa pinuno na balutin na itong muli ng tela. Pero biglang may nagsalita at sinabing naintindihan na niya kung bakit ang hirap hanapin ang hiyas na iyon sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa kaniya, ang telang ginamit para balutin ang hiyas ay may kakayahang itago ang aura nito. Sa narinig na iyon, sobrang nagulat si Raon dahil may tao na palang nakalapit ng ganun sa kaniya nang hindi niya namamalayan. Hindi man lang kasi naramdaman ni Raon ang presensya nito habang papalapit. Agad ding nagtanong si Raon kung sino ba talaga siya. Naglabas ang taong iyon ng isang maskara at binalik ang tanong kay Raon kung may ideya ba siya kung sino siya. Nang makita ang maskarang hawak nito, agad na nalaman ni Raon at tinanong kung siya ba ang tinatawag na blood-dripping demon. Nagulat ang blood-dripping dahil ang isang tulad ni Raon na nasa training pa lang ay alam ang tungkol sa maskarang iyon. Sinabi pa ng blood-dripping na si Raon ay may lakas na hindi basta-basta masusukat, kaya siguradong siya nga ang tumalo sa Green War Demon. Nagtanong si Raon kung bakit ito pumunta doon gayong sabi ng Green War Demon ay hindi na darating ang blood-dripping. Sumagot ang demonyo na kaya siya narito ay dahil pinatay ni Raon ang Green War Demon. Sa madaling salita, nandito siya para kay Raon mismo. Pagkatapos, isinuot na ng blood-dripping ang maskara at nagpakawala ng napakatinding aura ng pagpatay, isang pressure na naging sanhi ng pagkamanhid ng buong katawan ni Raon. Alam ni Raon na kahit pa ibuhos niya ang lahat ng kaniyang makakaya, wala siyang laban dito. Kahit pa magsama-sama ang lahat ng estudyante sa nayon, hindi pa rin nila ito kayang talunin. Bigla namang lumitaw ang asul na apoy at sinabihan si Raon na wala talaga siyang kakayahang talunin ang kalaban na nasa harap niya. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni Raon. Ang mamatay habang lumalaban ng walang saysay, o ibigay na lang ang kaniyang katawan sa asul na apoy. Sa kabilang banda, abala naman sina Buren at ang iba pang mga kasama sa paggawa ng bakod sa nayon. Dumating si Martha at inasar si Buren, sinabing mas bagay pa raw itong maging karpintero kaysa maging isang swordsman. Maya-maya, dumating din si Runaan na may dalang mga prutas na balak niyang ibigay kay Raon. Nang malaman ito, muling nang asar si Martha kay Runaan dahil sa sobrang katapatan nito kay Raon. Sabi niya, kung magpapatuloy si Runaan sa ganyang gawi, baka mapagkamalan na silang mag-asawa ng ibang tao. Hindi na lang pinansin ni Runaan si Martha at dumiretso na para makita si Raon. Pero bigla na lang may narinig silang malakas na pagsabog na ikinagulat ng lahat. Alam ni Runaan na galing ang pagsabog sa pwesto ni Raon, kaya dali-dali siyang tumakbo at naiwan na lang ang mga dala niyang prutas na nagkalat sa lupa. Agad namang sumunod sina Buren at Martha habang inuutusan ang lahat ng miyembro ng training na maghanda. Nang makarating sila malapit sa pwesto ni Raon, agad nilang isinigaw ang pangalan nito at tinanong kung ayos lang ba siya. Pero walang sumasagot. Hanggang sa muling magkaroon ng isa pang malakas na pagsabog. Doon na nila nakita si Raon na tumalsik kasama ang puno ng nayon. Sa itsura ni Raon, mukhang napuruhan talaga siya ng husto. Nang makita ni Raon na dumating ang kaniyang mga kaibigan, agad niyang ipinagkatiwala ang puno ng nayon kay Buren. Inutusan niya ito na dalhin ang pinuno sa ligtas na lugar at umalis na doon agad. Pero bago pa sila makaalis, nagpakawala agad ng matinding pressure ang blood dripping sa kanilang lahat. Dahil sa bigat ng aura, nahirapan silang lahat na huminga at parang madudurog ang kanilang mga baga. Nadismaya pa ang blood dripping sa kanila dahil bilang mga may taglay ng pangalang Zigheart, hindi man lang daw nila kayang tiisin ang kaniyang aura. Sumigaw si Raon sa kanila para magising ang kanilang diwa. Sinabi niyang kung mananatili lang silang nakatayo na parang mga estatwa, siguradong mamamatay silang lahat ng walang kabuluhan.
Kaya naman, inutusan sila ni Raon na i-focus ang lahat ng kanilang aura para lang makatagal sa pressure na iyon. Inutusan din niya si Buren na bumalik agad sa Nayon para iligtas ang mga residente doon. Samantala, si Narunaan at Martha naman ay inutusang umatras muna at maghandang magbigay ng tulong kung kailangan. May isa pang mahalagang paalala si Raon sa kanilang tatlo, huwag na huwag nilang susubukang harapin ng direkta ang blood dripping na yon. Ang dapat lang nilang gawin ay obserbahan ng mabuti ang sitwasyon. Ipinaalala rin ni Raon sa kanila ang mga sinabi ni Rimmer noon, na kailangan nilang lumaban para lagpasan ang kanilang sariling limitasyon, at ito na nga ang tamang panahon para gawin iyon. Pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ni Raon, tinawanan lang ito ng malakas ng blood-dripping demon. Mukhang wala talagang bilib ang demonyong ito sa plano ng mga batang Zighart. Sa tingin niya, ang lahat ng sinabi ni Raon ay parang biro lang sa kanyang pandinig. Hindi niya akalain na may lakas pa ng loob si Raon na magbigay ng utos sa ganoong sitwasyon. Pero para kay Raon, ito na ang pinakakritikal na sandali para sa kanilang lahat. Kailangan nilang mabuhay kahit gaano pa kalakas ang kalaban na nasa harap nila. At sa huling pagkakataon, tinawanan lang ng blood dripping ang lahat ng pagsisikap na iyon. Talagang wala siyang balak na palagpasin ang kahit sino sa kanila ng buhay. Lumampas man sa hangganan ay hindi pa rin sapat para talunin siya. Pagkatapos noon, naisip ni Raon na sa likuran nila ay naroon ang mga trainee at ang mga taga-baryo. Kaya kapag natalo si Raon, siguradong lahat ay matatapos na. Kaya naman, kasalukuyang nag-iisip si Raon ng paraan para makahanap ng butas para umatake at pugutan ng leeg si blood draping. Ano man ang mangyari, kailangang gawin ito ni Raon kahit parang imposible na parabang nakatayo sa harap ng isang bangin na walang katapusan. Sa nakaraang buhay ni Raon, siguradong mahihirapan siyang labanan si blood draping, lalo na ngayon. Pagkatapos ay agad na sumugod si blood draping para atakihin si Raon dahil nakatitig lang ito. Dahil mas mabilis si blood draping kay Sarati, nagulat si Raon at biglang inilabas ang 10,000 apoy para dumepensa. Pero madali lang itong natusok ni blood draping. Hanggang sa dulo, kailangang pigilan ni Raon ang ataking yon. Ang pagpigil sa ataking yon ay hindi pala madali para kay Raon, kaya naman kailangan niyang iwasan ang mga atake nito. Mabuti na lang at nagawang baguhin ni Raon ang direksyon ng atake ni blood draping kaya nakaiwas siya. Kung hindi nabasa ni Raon ang daloy ng atake gamit ang Ring of Fire, siguradong patay na siya. Pagkatapos ng ataking iyon, naisip ni Raon na umatras muna. Pero hindi pa niya magawa iyon. Bukod doon, kailangan din ni Raon ang ibang miyembro para masaksihan ang laban niya kay blood draping. Para maobserbahan ang laban dahil iyon lang ang tanging paraan para makaligtas. Tapos, muling, nagsimulang sumugod si blood draping kay Raon. Pero nagagawa pa ring iwasan ni Raon ang mga atake. Tuwang-tuwa si blood draping na makalaban si Raon dahil hindi agad nawawala ang lakas nito sa isang atake lang niya. Naging interesado rin si blood draping kung paano natalo ni Raon si Greedy Demon. Pero matapos makita ang lakas ni Raon, nagkaroon na ito ng katuturan. Kahit ganoon, medyo dismayado pa rin si blood draping kay Raon dahil ang aura nito ay apoy, dahil ang apoy ay walang talab. Sa kanya, nangyari iyon dahil sa epekto ng helmet na suot ni blood draping na nagbibigay ng lakas ng 3 ogre. Ang mga ogre ay mga monster na hindi tinatablan ng apoy. Kahit sa dami ng mga palasong apoy na tumusok sa katawan niya, kaya pa rin niyang gumalaw ng malaya nang walang kahit anong hirap. Dahil alam din ito ni Raon. Sabi ni blood draping, dapat alam ni Raon na kahit gaano pa karaming aura ang ilabas niya, wala lang iyon kay blood draping. Sumagot naman si Raon na kung wala palang silbi ang apoy, kailangan lang niyang gumamit ng iba. Pagkatapos ay agad na binago ni Raon ang aura niya para maging frost aura na ikinagulat ng konti ni blood draping. Gulat na gulat si blood draping. Dahil hindi niya akalain na ang isang trainee na tulad ni Raon ay marunong gumamit ng elemental aura at aura blade sa edad niyang napakabata pa. Dahil dito, muling nagtanong si blood draping kung sino ba talaga si Raon. Sumagot si Raon na hindi na kailangang malaman ni blood draping dahil mamamatay din naman ito sa mga kamay niya. Nang marinig ang mga hirit na basura ni Raon, agad na umatake muli si blood draping. At dito, sumugod din si Raon para lumaban. Dahil sa pagtatagpo ng kanilang mga atake, muling nagkaroon ng pagsabog. Samantala, sina Buren at ang iba pang miyembro ay sa wakas nakabalik na sa kinaroroonan ni Raon. Pagkakita sa laban sa pagitan ni Raon at blood draping, muling nagulat si Buren dahil ang ginagamit na aura ay hindi na ang nakasanayang apoy, kundi yelo na ang ibig sabihin ay may 2 uri ng aura si Raon. Bukod doon, gumagamit din si Raon ng aura blade ng sabay. Sa lagay na yon, ang antas ni Raon ngayon ay isang sword expert. Ang mga martial artists sa buong mundo ay nahahati sa ilang antas ng lakas. Kahit ano pa ang armas nila, espada man o iba pa, ikinakategorya pa rin sila base sa antas ng pagkontrol nila sa aura. Ang mga nagsisimula palang mag-aral ng aura ay tinatawag na beginner.
Ang mga sanay na sa aura at marunong gumamit nito hindi lang sa sariling katawan kundi pati na rin sa kanilang mga armas, ay tinatawag na aura user. At kapag napatalas na ng mga aura user ang kanilang kakayahan hanggang sa mailabas ang aura, kanilang armas na karaniwang tinatawag na aura blade, ibig sabihin ay narating na nila ang sword expert. Sa madaling salita, sa oras na ito, ay nasa antas na talaga ng sword expert si Raon dahil kaya na niyang gumamit ng aura blade. Samantala, si Buren naman, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakikita ni Buren na kayang sabayan ni Raon si blood draping. Nang harapan, gayong sinasabing nasa tuktok na ito ng antas ng expert. Kahit pa nakikipagsabayan si Raon kay blood draping, ginagamit lang ni Raon ang kanyang lakas para dumepensa at hindi pa nagagawang sugatan ng malubha. Si blood draping. Totoo naman na hindi biro ang agwat ng lakas nilang dalawa, kaya hindi nakakapagtaka na. Puro depensa lang ang ginagawa ni Raon. Maya-maya ay tumingin si Raon kay Buren at agad na naintindihan ni Buren na ang tingin iyon ay isang senyas na gagawa si Raon ng butas para sa isang combination attack, kaya na ni Buren. Alam agad ni Buren ang ibig sabihin ng hudyat na iyon dahil sa tagal nilang magkasama sa pagsasanay. Naintindihan din ni na Martha at Runan ang tingin iyon ni Raon. Pagkatapos niyon, agad na sinugod ni Raon si blood dripping. Ginamit ni Raon ang kanyang frost aura para pigilan ang galaw ni blood dripping at inutusan ang kanyang mga kasama na umatake na agad. Walang pag-aalinlangang sumugod ang mga kasama niya dahil nakagawa na si Raon ng pagkakataon sa depensa ng kalaban. Akala ni na Martha at Buren ay magtatagumpay na sila sa ataking ito at mananalo na sila sa laban. Pero sa kasamaang palad, hindi pala ganoon kadali ang lahat dahil kanina pa pala hinihintay ni blood dripping ang mangyayaring ito. Biglang nagpakawala ng malakas na aura si blood dripping kaya tumilapon silang lahat at nabigong umatake muli. Si Raon na lang ang tanging nakatayo pa sa harap ni blood dripping. At ang nakakainis pa, tuwang-tuwa ang halimaw na ito. Hindi na raw niya kailangang isa-isahin ang mga ito dahil sila na mismo ang lumapit ng sabay-sabay para mapadali ang trabaho niya. Sabi pa ni blood dripping, sobrang sarap daw makita ang mukha ng mga taong nawalan na ng pag-asa at desperado na sa buhay. Hinding-hindi raw siya magsasawa sa ganoong tanawin. Pagkatapos niyon, muling sinugod ni blood dripping si Raon. Todo lakas ang ginamit ni blood dripping sa pag-atake. Pero sabi ni Raon, kanina pa rin niya hinihintay na mangyari ito. Ang lahat ng pamatay na hangarin na hinasa ni Raon mula sa dati niyang buhay bilang assassin ay humalo na sa kanyang frost aura. Pinagsama-sama ang frost aura sa isang maliit na punto gamit ang teknik ng sandaang flame, kaya nabuo ang teknik na kung tawagin ay extreme point. Ang extreme point na ginamit ni Raon ay isang napakalakas na atake na nagawang wasakin pati ang lupa sa likuran ni blood dripping. Damay, pati ang paligid sa lakas nito. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin sapat ang ataking iyon para masugatan ang kalaban. Kahit pa itinuon na ang lahat ng aura sa isang punto, hindi pa rin nasugatan si blood dripping, at ang masaklap, kapag nagkamali si Raon. Isang maling galaw lang habang ginagamit ang teknik na iyon, siguradong patay si Raon, bigla siyang sinuntok ni blood dripping. Tumilapon si Raon sa lakas ng suntok. Dito makikita na sobrang layo pa talaga ng agwat ng lakas nilang dalawa. Kanina pa pala sadyang pinahihina ni blood dripping ang aura niya para isipin ni Raon na may pag-asa siyang manalo, pero talo pa rin siya. Hindi man lang nabaon ang atake ni Raon sa mga kalamnan ni blood dripping dahil pinatigas na nito ang kanyang balat at muscle. Pinatibay niya ang buong katawan para hindi talaban ng espada. Sa ganitong klase ng lakas, nasa antas na ng isang aura master si blood dripping. Nang mapagtanto ito, agad na sinabihan ni Raon ang kanyang mga kasama na tapos na ang plano nila. Inutusan ni Raon ang lahat na tumakas na. Sinabi niya iyon dahil alam niyang wala silang laban sa ngayon. Kaya nakiusap si Raon na iwan na ang lugar na iyon at ilikas agad ang mga taga-nayon. Wala na talaga silang oras. Kailangan nilang mailayo ang mga trainee at ang mga taga-nayon para hindi na madagdagan pa ang mga biktima. Sinigawan din ni Raon si Buren na huwag nang magmatigas dahil mamamatay lang siya ng walang saysay kung mananatili pa roon. Katapusan na ni Buren kung ipagpapatuloy pa niya ang paraan ng mga Zigheart. Sa huli, wala nang nagawa si Buren kundi sumunod. Agad niyang inutusan ang mga kasamang trainee na mag-focus sa pagtakas palayo sa abot ng kapangyarihan ni blood dripping. Inutusan din ni Buren na iligtas ang bawat buhay na kaya nilang isalba. Samantala, nakiusap si Runan kay Raon. Sinabi ni Runan na huwag mamamatay si Raon doon. Ngumiti lang si Raon bilang tugon sa sinabi niya. Mapang-uyam na sinabi ni blood dripping na hindi sila makakatakas dahil halatang pagod na si Raon. Pero biglang tinawag ni Raon ang asul na apoy at nag-alok ng isang kasunduan. Tuwang-tuwa naman ang asul na apoy sa narinig. Pero sinabi rin ng asul na apoy na mukhang kaawa-awa na ang kalagayan ni Raon at tila mamamatay na anumang oras. Kaya tinanong nito kung ano ba ang iaalok ni Raon sa kanya. Seryosong sumagot si Raon sa alok na iyon. Sabi ni Raon, ang alok niya ay para malaman kung sino ba talaga ang mamamatay sa kanila ni blood dripping. Humingi siya ng tulong sa asul na apoy. Hiniling niya na pagalingin ang kanyang katawan at ibalik ang kanyang aura.
Kapalit nito, hahayaan niyang ibuhos ng asul na apoy ang lahat ng puot nito sa kanya. Pagkasabi niyo ni Raon, agad na pinagaling ng asul na apoy ang kanyang katawan at binalik ang kanyang lakas kasabay ng matinding galit. Ramdam ni Raon ang sobrang sakit sa buong katawan niya dahil sa puot na iyon, bagay na ikinagulat ng husto ni Blood Dripping. Hindi makapaniwala si Blood Dripping na bigla na lang gumaling si Raon sa isang iglap. Hindi niya ito kayang intindihin. Gulong-gulo siya sa mabilis na paggaling ni Raon, pero sabi ni Raon, hindi na niya kailangang malaman pa kung paano iyon nangyari. Hinamon pa ni Raon si Blood Dripping na sumugod muli dahil balak niyang aliwin ang kalaban hanggang sa paglubog ng araw. Sa kabilang banda, abala si Buren sa paggabay sa mga trainee para makalabas na ng nayon, kailangan nilang kumilos ng mabilis. Nagbabala si Buren na wala na silang oras. Dahil sa pagpapanik ni Buren, nagsimulang magtaka ang mga kasamahan niya. Ano ba talaga ang nangyayari, at bakit ganito katinding panganib ang sinapit nila habang nasa nayon silang lahat? Ayon kay Martha sa kapwa niya mga trainee, kasalukuyang mag-isang hinaharap ni Raon ang halimaw para lang makatakas silang lahat. Malubha na ang lagay ni Raon ngayon kung saan bali na ang braso niya at durog na rin ang kanyang mga tadyang, pero sa kabila niyon, pilit pa rin siyang lumalaban. Kaya nakiusap si Martha sa lahat na huwag nang magreklamo kung wala naman silang maitutulong kay Raon na nahihirapan na. Nang marinig ang sinabi ni Martha, sumang-ayon si Buren at agad na inutusan ang lahat na manahimik na lang at bilisan ang pagkilos. Bukod doon, humingi na rin ng saklolo si Kren sa pinakamalapit na lugar, kaya sigurado si Buren na hindi na magtatagal at darating na ang tulong. Pero bigla na lang may lumitaw na ogre sa likuran ni Buren, kaya napaisip siya kung paano nakarating doon ang halimaw na iyon. At ang masama pa, hindi lang ito iisa kundi isang kawan sila na pumalibot na sa mga trainee. Imposible ang ganitong pagtutulungan ng mga ogre, dahil kadalasan ay hindi naman sila ganoon kumilos. Agad namang nahulaan ni Martha na baka pakana ito ng Eden. Nabalitaan na kasi niya noon na may kakayahan ang grupong iyon na magkontrol ng mga halimaw. Kaya pala binaliwala sila ng Blood Dripping dahil simulat sa pool pa lang ay pinakawalan na pala nito ang mga ogre. Inasahan na nila ang lahat ng mangyayari. Dahil dito, nawalan na ng pag-asa ang mga trainee at naramdamang katapusan na nilang lahat. Pero agad silang pinigilan ni Buren at sinabing huwag silang susuko dahil nakikipaglaban pa si Raon. Kung mamamatay lang sila ng walang saysay, paano pa nila haharapin si Raon na mag-isang nakikipagbakbakan sa Blood Dripping? Sumang-ayon si Martha kay Buren, at sinabi naman ni Runaan na kailangan muna nilang iligtas ang mga residente bago balikan at tulungan si Raon. Dahil doon, determinadong nangako ang tatlo na hindi sila mamamatay sa lugar na iyon. Ito na kasi ang pinakamataas na pagpupugay na maibibigay nila kay Raon na ibinubuwis ang buhay para sa kanila. Pagkatapos ay sumugod na sila para kalabanin ang mga ogre, nang biglang may dumating na malakas na ihip ng hangin na tumalo sa mga halimaw. Nagulat doon si Buren. Samantala, bumalik ang eksena kay Raon na kasalukuyang wala na talagang kalaban-laban. Inutusan naman siya ng Blood Dripping na sumuko na lang, mas malala pa ang lagay ni Raon ngayon kaysa kanina. Kung saan ang kaliwang braso ni Raon ay muling nabali matapos itong pagalingin ng asul na apoy. Kaya naisip ni Raon na sagabal lang ang braso niya at binalak na itong putulin para mas makalaban pa siya ng matagal. Pagkatapos niyon, unti-unti nang nawawalan ng malay si Raon at napapatanong sa sarili kung bakit ba niya ginagawa ang lahat ng ito. Sa oras na ito, humihiyaw na sa sakit ang kanyang mga kalamnan at balat isang uri ng hapdi na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kahit sa dati niyang buhay ay hindi niya ito naranasan. Kung siya pa ang dating Raon, siguradong tatakas na siya agad ng walang pag-aalinlangan. Pero biglang sumagi sa isip niya ang bilin ng kanyang ina, kung saan hiniling nito kay Raon na maging isang swordsman na karapat-dapat sa pangalang Siegheart. Matapos maalala iyon, napagtanto ni Raon na ginagawa niya ito dahil sa mga alaalang nabuo niya kasama ang maraming tao. Si Runaan na mukhang walang pakialam pero napakabuti pala ng loob sa lahat. Si Buren na kahit magulo nung una ay hinahabol na ngayon ang kanyang mga pangarap. At si Martha na nagsilbing matatag na haligi kahit na medyo magaslaw ang ugali, sadyang napakatapang niya. Sinungaling si Raon kung sasabihin niyang wala siyang pakialam sa mga ito. Gusto niya silang iligtas at dahan-dahang maging isang tunay na swordsman ng pamilyang Siegheart. Lumitaw naman ang asul na apoy at tinanong kung tinanggap ba ni Raon ang puot nito para lang bigyan ng oras na makatakas ang kanyang mga kaibigan. Sumagot si Raon na totoo nga yun. Sinabi naman ng asul na apoy na talaga namang bilib ito sa kanya. Pero may hangganan din ang kakayahan ni Raon na baliwalain ang puot ng asul na apoy. Lalo na't ngayon ay hindi naman lang niya kayang tumayo matapos matikman ang matinding galit nito. Sinabihan siya ng asul na apoy na sa oras na tinanggap niya ang puot nito, nakatadhana na siyang mabigo. Maaaring mapigilan ni Raon ang asul na apoy na kontrolin ang kanyang katawan. Pero nung pumayag siyang hayaang ibuhos ang puot nito sa kanya, doon pa lang ay tapos na ang lahat. Sa kabilang banda, napansin ng Blood Dripping na sagad na si Raon, pero may naisip siyang masamang plano. Kung saan hindi niya muna papatayin si Raon dahil balak niyang unahin ang mga kaibigan nito.
Ititira niya si Raon sa huli dahil para sa blood dripping, mas nakakaaliw iyon. Sa isip pa lang, tuwang-tuwa na siya na makita ang magiging itsura ni Raon kapag pinugutan na ang mga kasama nito. Nang marinig iyon, napuno ng ngit-ngit si Raon pero wala na siyang magawa sa kanyang kalagayan. Dahil mga trainee pa lang ang mga kaibigan niya, hinding-hindi nila kakayanin ang bagsik ng blood dripping na napakalakas. Pilit na iginalaw ni Raon ang kanyang durog na katawan para protektahan silang lahat. Huwag niyo silang gagalawin, sambit ni Raon sa kanyang isipan. Dahil mga trainee pa lang sila, imposibleng makayanan nila ang mga nakamamatay na atake mula sa blood dripping. Nasa master level siya. Dahil doon, determinadong pigilan ni Raon si blood dripping hanggang sa ang lahat ay makalikas na ng ligtas. Pagkatapos ay pinilit ni Raon ang sarili niyang makatayo muli at sinabing siya ay isang direktang inapo ni Glenn Zieghardt at balang araw ay magiging pinakamalakas na swordsman sa buong kontinente, kaya hanggang sa huminto ang tibok ng puso niya, hindi aalis si Raon sa kinalalagyan niya at hindi hahayaang makaalis si blood dripping ng ganoon-ganoon lang. Pagkarinig niyon, pinuri ni blood dripping ang tapang ni Raon at lalabanan siyang muli bilang tanda ng paggalang. Sinabi ni blood dripping na tatandaan niya ang pangalan ni Raon at agad na sumugod kay Raon. Samantala, hindi na maiwasan ni Raon ang atake ni blood dripping dahil wala na siyang lakas. Pero biglang may umihip na hangin, isang senyales na dumating na si Rimmer para tulungan si Raon. Pagkadating ni Rimmer, hinarangan niya agad ang atake ni blood dripping na dapat ay tatama kay Raon. Sinabi ni Raon na huli na ito, at sumagot naman si Rimmer na humihingi ng paumanhin dahil nakatulog siya. Sinabi rin ni Rimmer na siya na ang bahala sa natitira kaya pwede nang magpahinga si Raon. Pagkatapos niyon, nagulat si blood dripping at nagtaka kung paano nakapunta doon si Rimmer. Sumagot si Rimmer na hindi niya matitiis na makitang tinatapak-tapakan ang kanyang estudyante ng basurang tulad ni blood dripping. Nang marinig iyon, hindi inakala ni blood dripping na si Rimmer pala ang magiging supervisor ng misyon ng mga nagsasanay. Dahil kung ganoon, ibig sabihin ay bagsak na ang pamilya Zieghardt. Pagkatapos ay nagsimula na ang laban ni Rimmer at blood dripping. Sinabi ni blood dripping na hindi na tulad ng dati si Rimmer, ang mga atake nito ay halos hindi man lang tumatama sa kanya. Pati ang balanse ni Rimmer ay wala na. Kaya naman, tinanong ni blood dripping kung totoo ba ang chismis na wasak na ang dantian ni Rimmer at naging baldado na ito. Sumagot naman si Rimmer na sabi-sabi lang iyon. Bakit ba naniniwala si blood dripping sa ganoong chismis? Sabi pa ni Rimmer, noon man o. Ngayon, huli pa rin sa balita ang Eden. Matagal na ring wala si Rimmer sa frontline, pero pinag-uusapan pa rin yon. Sinabi ni blood dripping na nagsisinungaling si Rimmer dahil malinaw na hindi na kasing bangis ng dati ang espada ni Rimmer. At ngayon, ang espada nito ay parang banayad na simoy ng hangin. Na lang. Agad na itinaas ni blood dripping ang kanyang lakas para atakihin si Rimmer dahil hindi siya matatalo nito sa ganoong paraan. Pero napakadali pa ring naiwasan ni Rimmer ang atake ni blood dripping. Kahit walang aura, maganda pa rin ang mga galaw ni Rimmer. Naisip ni Raon na kung gagamit lang si Rimmer ng aura, siguradong nanalo na ito kanina pa. Pero bakit lumalaban si Rimmer ng walang aura? Sinasadya ba niyang ipakita ang galing niya sa espada kay Raon? Nababaliw na talaga si Rimmer dahil nakuha pa niyang magturo sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos, sinabi ni Rimmer na masyadong masalita si blood dripping, pero hindi naman mahuli-huli ang isang mahinang tulad niya. Sa inis ni blood dripping, sinabihan niya si Rimmer na itigil na ang paglalaro at harapin siya mang seryoso. Samantala, naisip ni Rimmer na hindi na siya pwedeng maging masyadong kampante. Dahil kung magpapatuloy ito, baka mahirapan siya. Kaya naman, agad na inutusan ni Rimmer si Raon na panoorin siya. Dito ay balak ipakita ni Rimmer kung paano lumaban ni ang isang Zieghardt at ang antas na dapat maabot ni Raon. Biglang inilabas ni Rimmer ang kanyang abilidad na tinatawag na Spirit Creation, Eye of the Storm. Nang makita ang teknik na iyon, naisip ni blood dripping na hindi na siya makakatakas dahil bumabalot na ang aura ni Rimmer at pinipigpit ang buong lugar. Dahil dito, nagpa siya si blood dripping na wasakin ito dahil iyon lang ang tanging paraan. Sumugod si blood dripping para atakihin si Rimmer at sumugod din si Rimmer para gantihan si blood dripping. Sabay silang sumugod hanggang sa nagkaroon ng isang napakalakas na banggaan ng puwersa na nagdulot ng malakas na pagsabog. Matapos ang ataking iyon, sinabi ni blood dripping na nagawa ni Rimmer na bawasan ang kalahati ng lakas ng kanyang katawan at aura para ipunin ang lahat ng hangin sa kanyang espada na tinatawag na Sword Realm. Pero hindi pa rin makapaniwala si blood dripping sa kanyang naramdaman dahil ang isang taong walang dugong Zieghardt na tulad ni Rimmer ay nagawang gumawa ng Sword Realm. Itinama naman ni Rimmer ang sinabi nito. Hindi iyon Sword Realm, kundi isang panggagaya lang gamit ang lakas ng kalikasan dahil ang mga elf ay malapit sa kalikasan. Pagkatapos ay sinabi ni blood dripping na may isa siyang pinagsisihan, at iyon ay ang hindi niya pagpatay kay Raon, kahit anong
mangyari, kailangan nilang iligpit si Raon. Dahil kung mananatili itong buhay, sisirain ni Raon ang mga plano ng Eden, nang marinig. Yon, sumagot si Rimmer na hindi niya hahayaang mahulog ang kanilang batang hari sa kamay ng mga basurang tulad nila. Eden. Sinabi ni Blood Reaping kay Raon na may katuwiran at katangian talaga siyang maging isang hari. Pero binalaan niya si Raon na huwag munang maging kampante. Dahil lang doon, kasi may mga talento pa rin ang Eden na kayang makipagsabayan kay Raon. Ngayong araw, natalo nga si Blood Reaping ni Rimmer, pero sa susunod, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Pagkatapos niyon, nilapitan ni Rimmer si Raon at sinabing ang Sword Realm ay isang teknik na dapat matutunan ni Raon bilang isang Zigheart. Kumbaga, kaiba ito sa mga mage na gumagawa ng barrier gamit ang mana. Ang isang swordsman naman ay nililikha ang barrier na iyon mula sa narating ng kaniyang kaluluwa at sa momentum na kaniyang nabuo. Ang Sword Realm ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat mula sa karanasan, mga nakamit, aura, at pati na rin ang hinaharap, dahil si Raon ay isang direktang tagapagmana, kaya niyang gawin ang bagay na iyon. Hanggang sa dumating ang oras na iyon, hiniling ni Rimmer kay Raon na mag-aral pa at maghanap ng mas marami pang karanasan. Maya-maya, dumating ang mga kaibigan ni Raon at agad silang tumakbo palapit sa kaniya dahil sobrang saya nila na makitang ligtas pa rin si Raon. Sa kabilang banda, naisip ni Rimmer na para sa mga taong walang dugong Zigheart, ang pagbubukas ng Sword Realm ay nangangailangan ng ilang kondisyon. Bukod sa karanasan, kailangan din ng talento sa katangian at sigla na lampas pa sa pisikal na lakas na ang ibig sabihin ay kumakain ito ng mismong buhay ng gumagamit. Bukod sa dantian, ni Rimmer na may sugat na, ang pagbubukas ng Sword Realm ay isang napakabigat na pasanin para sa kaniya. Sa kabila niyon, hindi pinagsisisihan ni Rimmer ang kaniyang ginawa. Dahil ang ipinakita ni Raon sa kaniya, kanina ay isang senyales na ang isang bagong hari ay isinilang na. Bukod doon, nang makita ni Rimmer si Raon na ganoon, nagpasya rin siyang kilalanin si Raon bilang bago niyang hari, para kay Rimmer na hindi na naramdaman ang sigla ng buhay mula nang mawasak ang kaniyang dantian. Ang mga bata sa kaniyang training group ang nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay niya. At ngayon, sila na talaga ang nagsisilbing bagong buhay para kay Rimmer. Kaya naman, hindi siya nanghihinayang kahit mabawasan pa ang kaniyang natitirang panahon, at bago pa maubos ang kaniyang oras, gusto ring makita ni Rimmer na maging bagong hari ng Zigheart si Raon. Matapos ang mga gawain ni Rimmer sa baryo ng Cebu, agad siyang pumunta sa pinuno ng pamilya para iulat ang lahat ng nangyari. Hindi rin nakalimutan ni Rimmer na ibalita na kinalaban ni Raon si Blood Reaping sa baryo ng Cebu. Nang marinig ito, nagulat ang pinuno ng pamilya at tinanong si Rimmer kung ano ang layunin niya sa pagsasabi niyon. Sumagot naman si Rimmer na ang kanyang pakay ay para makita ng personal ang reaksyon ng pinuno ng pamilya matapos marinig ang balita. Sinabi rin ni Rimmer na kahit siya mismo ay nahihirapang maniwala sa kanyang nakita. Pero iyon ay isang katotohanang hindi maitatangi. Hindi lang din si Rimmer ang nakakita niyon, kundi pati na rin ang ika-5 at ika-6 na pangkat. Nakita nilang lahat si Raon na mag-isang nakatayo at humaharap kay Blood Reaping. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng pamilya na ang lakas ni Blood Reaping ay sapat na para makatapat ng isang Sword Master. Kaya kung talagang nakaya ni Raon na makipagsabayan sa kaniya, gustong malaman ng pinuno kung gaano kalala ang tinamong pinsala ni Raon. Ipinaalam naman ni Rimmer sa pinuno na nagtamo si Raon ng ilang medyo malalalang sugat. Nabali pa nga ang mga buto ni Raon matapos labanan si Blood Reaping. Pero sa kabila niyon, nakayanan pa rin ni Raon na mabuhay hanggang sa dumating si Rimmer. Nang marinig iyon, parang hindi makapaniwala ang pinuno sa mga sinabi ni Rimmer, kaya naman, muling sinabi ni Rimmer na talagang mahirap itong paniwalaan. Pero kapag nakita na ng pinuno ang kasalukuyang lakas ni Raon na nasa antas na ng sword expert, tiyak na maniniwala na agad siya rito. Hindi lang iyon, nakaligtas si Raon laban kay Blood Reaping na isang aura master. Dahil dito, nararapat lang na makakuha si Raon ng isang gamit na tinatawag na Elfrin Sap, na dagta mula sa ikalawang World Tree, isang kayamanan na mas mahalaga pa sa ginto. Nang marinig ito, naramdaman ng pinuno na mukhang paboritong-paborito ni Rimmer si Raon. Pero, dito ay sinabi ni Rimmer na hindi lang basta gusto niya si Raon, kundi gusto niyang tulungan si Raon at ang iba pang miyembro na maging mas malakas pa. Pagkatapos niyon, inutusan ng pinuno ang kaniyang assistant na tawagin ang mga Grand Elders dahil magsasagawa sila ng isang pagpupulong ng pamilya pagbalik ng mga miyembro ng pagsasanay. Bukod doon, ang pinuno ay nagsabi rin ng isang salita kay Rimmer, at iyon ay ang magaling ang ginawa mo. Nang marinig iyon, nagulat si Rimmer dahil kadalasan ay hindi naman nagsasalita ng ganoon ang pinuno. Tinanong din ng pinuno kung kailan babalik ang mga miyembro ng pagsasanay. Sumagot si Rimmer na hindi na magtatagal at babalik na sila dahil tapos na ang mga gawain sa baryo ng Cebu. Pagkatapos ay dumako naman tayo sa kinaroroonan ni Raon. Dito ay naisip ni Raon na ang misyon
nila ay nagulo dahil sa pakikialam ng Eden. Pero sa huli, matagumpay pa ring natapos ang kanilang misyon. Pagkatapos ng pag-atake ni Blood Reaping kanina, dumanas ng hindi inaasahang pinsala ang baryo ng Cebu. Kaya naman, nagpa siya ang lahat ng miyembro ng pagsasanay na manatili muna ng ilang araw para tumulong sa pag-aayos ng mga nasira. Sa lahat ng mga kasama niya sa training, si Raon lang ang pinakamalubhang nasugatan, kaya naman, pansamantalang nanatili si Raon sa bahay ng punong nayon. Para magpagaling at hindi na muna tumulong sa pag-aayos ng mga nasira doon. Pagkagising ni Raon, agad niyang nakita ang gantimpalang nakuha niya matapos ang pustahan nila ng asul na apoy. Siyempre, dahil sa premyong iyon, nagwala sa galit ang asul na apoy dahil sa tingin niya ay nandaya si Raon dahil tinulungan ito ni Rimmer noong tinalo nila ang Blood Reaping. Dahil doon, natapos ang pustahan nila ng walang nanalo. Pero kahit ganoon, nakuha pa rin ni Raon ang status bilang premyo. Bukod doon, nagkaroon din si Raon ng bagong trait, ang Indomitable Will, kung saan ang trait na ito ay nagpapalakas ng kanyang mental na katatagan at nakakabawas ng sakit kapag si Raon ay nakakaranas ng matinding pisikal o emosyonal na trauma. Hindi akalain ni Raon na makukuha niya ang trait na iyon. Dahil sa trait na ito, kaya na ni Raon na kontrolin ang galit ng asul na apoy. Sa kabilang banda, ang asul na apoy naman ay lalong nainis dahil masyadong paborito ng system si Raon at laging ibinibigay ang mga bagay na kailangan nito. Kung hindi lang dahil sa trait na iyon, siguradong nakuha na ng asul na apoy ang katawan ni Raon ngayon. Pero kahit ganoon, pilit na nagpakalma ang asul na apoy dahil alam niyang marami pa siyang oras para maagaw ang katawan ni Raon. Unti, mabilis na bumabalik ang lakas ng asul na apoy. At sa pagkakataong ito, nagtagumpay siyang magtanim ng binhinang galit sa loob ng katawan ni Raon. Kaya kahit na napakabilis ng paglaki at paglakas ni Raon, sa huli ay kampante ang asul na apoy, na siya pa rin ang mananalo. Pagkatapos noon, dinala naman tayo sa tapat ng gusali kung nasaan ang pinuno ng pamilya. Dito, sinalubong ang lahat ng mga trainee ng head administrator ng pamilyang Zighart. Samantala, ang mga trainee naman ay pagod na at gusto na lang umuwi at matulog. Pero, nag-utos ang head administrator na kailangang humarap muna ang mga trainee sa pinuno ng pamilya bago sila makauwi sa kani-kanilang mga bahay. Pagkapasok nila, agad silang nagbigay-pugay sa pinuno ng pamilya. Sa kabilang banda, ang mga taong nandoon ay nagsimula ng pag-usapan si Raon dahil hindi sila makapaniwala sa nagawa nito sa nayon ng Habu. Samantala, si Raon naman ay nag-iisip na gamitin ang pagkakataong ito para kumbinsihin ang lahat. Lalo na't naroon din ang lahat ng mga miyembro ng pamilya na may matataas na katungkulan. May napagtanto si Raon habang ginagawa ang misyon sa nayon ng Habu. Kung mananatili siyang ganoon, maiipit lang siya at baka hindi makaligtas kapag nakaharap na niya ang mas malalakas na kaaway sa hinaharap. Kaya naman, kailangang maging mas malakas ni Raon sa lalong madaling panahon. At ngayon, hindi lang ang mga head ng division at mga grand elder ang nandoon, pati ang mga direktang anak ng Zighart ay naroon din sa bulwagan ng pinuno. Ibig sabihin, mahalaga para sa pinuno ang pagtitipon na ito. Kilala ang pinuno na mahigpit pagdating sa paghihiwalay ng personal na usapin sa trabaho. At ibig sabihin din ito, patas ang pinuno pagdating sa pagbibigay ng gantimpala sa bawat tagumpay. Kaya naman, isa lang ang dapat gawin ni Raon sa sitwasyong ito, kailangang ipakita ni Raon ang lahat ng nagawa niya sa nakaraang misyon para makakuha ng bagong martial arts at lalong lumakas. Pagkatapos, inutusan ng pinuno si Raon na ikwento sa lahat ang buong pangyayari sa nayon ng Habu. Ipinaliwanag naman ni Raon na nagsimula ang lahat. Pagkarating pa lang nila sa nayon. Noong oras na iyon, naramdaman agad ni Raon na may nagmamasid sa kanila. Pagkatapos, agad silang inatake ng Green War Demon na gustong agawin ang Magic Stone ng Goblin King. Noong una, akala ni Raon ay tapos na ang misyon nila nang mamatay ang Green War Demon. Pero sa kasamaang palad, biglang lumitaw ang Blood Reaping at nanggulo rin sa nayon. Dahil takot ang ibang mga trainee na harapin ang monster na iyon, nagboluntaryo si Raon na maging pain para malibang ang Blood Reaping. Nang marinig ito, isa sa mga direktang anak ang pumalag dahil hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Raon. Sinubukan pa nitong sulsulan ang pinuno ng pamilya na huwag ding maniwala. Pero sa kabila nito, nanatiling tenang si Raon at inutusan si Dorian na ipakita ang isang bagay sa lahat. Walang iba kundi ang mga ulo ng Green War Demon at Blood Reaping. Bukod doon, humingi rin ng pahintulot si Raon sa pinuno na ilabas ang kanyang espada para ipakita ang kanyang aura bilang isang sword expert. Nang makita ang bagay na iyon, nagulat ang lahat sa mga ulo ng monster na ipinakita at sa lakas ng aurang taglay ni Raon. Dahil dito, nagsimulang maniwala ang mga tao sa mga sinabi ni Raon kanina. Pagkatapos ay nagtanong si Raon, sapat na ba ang lahat ng ebidensyang ito? Nang marinig ang sinabi ni Raon, nainis ang taong pumapalag kanina dahil sa ebidensyang ipinakita ni Raon.
Pagkatapos noon, nagsalita ang pinuno ng pamilya sa lahat ng mga trainee, at sinabing napakahusay ng ginawa nila sa misyon. Bukod doon, bibigyan din ng pinuno ng medalyang tanso ang lahat ng mga trainee maliban kay Raon. Dahil si Raon ay bibigyan ng medalyang pilak. Pero hanggang doon lang ang gantimpalang ibinigay ng pinuno ng pamilya, kaya naman. Medyo nanlumo si Raon dahil umasa siyang makakatanggap ng gantimpalang higit pa roon. Pero bago pa makaalis si Raon, tinawag siya ng assistant ng pinuno ng pamilya. Sinabi nito kay Raon na gustong makipagkita ng pinuno sa kanya mamayang gabi. Mukhang balak kasi nitong magbigay ng pangalawang regalo kay Raon. Pagkatapos niyon, umuwi na si Raon sa kanila. Ang pagbabalik ni Raon ay mainit na. Sinalubong ng kanyang ina at ng kanilang katulong dahil labis ang pag-aalala ng nanay niya matapos siyang makipaglaban sa Eden. Ang nanay ni Raon ay humingi rin ng tawad sa kanya dahil sa mga nasabi nito bago siya umalis. Pero sinabi ni Raon na hindi na kailangan pang humingi ng paumanhin dahil salamat sa mga salitang iyon, nakatayo siya bilang isang tunay na swordsman sa harap ng kalabang mahirap. Talunin. Nang marinig ito mula kay Raon, naiyak ang kanyang ina. Pagkatapos, pumasok na si Raon sa kanyang silid. At dito, nag-uulat si Judiel kay Raon na mukhang itatapon na siya ng sentral ng Martel Veles. Nang marinig iyon, nahinuha ni Raon na pinarurusahan si Judiel dahil hindi nito naisumbong na naabot na ni Raon ang level na Sword Expert. Kaya naman sa kanya ibinubuhos ang lahat ng kanilang galit. Hindi hahayaan ni Raon na basta na lang nila itapon si Judiel, lalo't pinaghirapan niyang panatilihin ito bilang isang double agent. Kaya naman, agad na inutusan ni Raon si Judiel na iulat na isa na siyang personal na katulong ni Raon dahil pinili siya ng nanay ni Raon. Sa impormasyong iyon, siguradong hindi na paghihinalaan si Judiel at sa halip ay iisipin pa nilang mas magiging kapaki-pakinabang si Judiel para makakuha ng mas malalim na impormasyon tungkol kay Raon. Nang marinig ang utos ni Raon na iyon, nagulat si Judiel. Muling nagsalita si Raon na kung sakaling nagdududa pa rin sila kay Judiel, iulat din niyang bumubuti na ang kondisyon ni Raon ngayon at ang pinuno at si Rimar lang ang nakakaalam ng katotohanan ito. Sa ganoong paraan, siguradong ituturing pa rin nilang mahalaga si Judiel sa kanila pagkatapos ay agad na inutusan ni Raon si Judiel na ipadala agad ang sulat na iyon at pinaalalahanan si Judiel na kontrolin ang kanyang ekspresyon para hindi mahalata. Nang makaalis si Judiel, lumitaw ang asul na apoy at sinabing ang ginagawa ni Raon ay sobrang nakakaawa dahil pinoprotektahan pa ang isang walang kwentang espiya. Sumagot si Raon na si Judiel ay isang mahalagang piyesa para atakihin si Caron Zieghart mula sa likuran. Nararamdaman din ni Raon na katulad niya si Judiel noon kung saan ginamit lang siya at itinapon nang wala na silang mapapala sa kanya. Pagkatapos niyon, sa gitna ng gabi, pinuntahan ni Raon ang pinuno ng pamilya base sa impormasyon mula sa assistant nito. Pagdating niya, dumiretso agad ang pinuno sa punto, tinanong nito si Raon kung anong teknik ang madalas niyang ginagamit kapag nasa misyon. Medyo nagulat si Raon dahil hindi niya akalaing ang pinuno mismo ang magtatanong niyon. Sumagot si Raon na karaniwan niyang ginagamit ang flowing river footwork na isang basic na teknik sa pagsasanay. Muling nagsalita ang pinuno na ang teknik na iyon ay talagang matibay at isa sa mga teknik na kapaki-pakinabang pa rin kahit sa matataas na level. Pero kahit na ganoon, masyadong simple ang galaw na iyon at hindi na epektibo kapag mas malakas na ang kalaban. Kaya naman, gustong bigyan ng pinuno si Raon ng isang teknik sa paggalaw na babagay sa kanya, at higit sa lahat, ang pinuno mismo ang magtuturo nito ng direkta kay Raon. Nang marinig iyon, hindi talaga makapaniwala. Si Raon na ang pinuno ng pamilya ang magtuturo sa kanya ng personal. Agad na naghanda ang pinuno para ipakita ang galaw at sinabihan si Raon na panoorin itong mabuti dahil isang beses ang na itong gagawin. Ang masaksihan ang teknik ng pinakamalakas na mandirigma sa kontinente ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay. Kaya naman si Raon na nanonood ay gulat na gulat at napatulala na lamang. Ang teknik sa paggalaw na ipinakita ng pinuno ay hindi katulad ng anumang nakita na ni Raon noon. Ang galaw na iyon ay mabagal pero mabilis, matatag pero umaagos, malawak at malaya na tila kayang abutin ang bawat sulok ng kontinente. Kahit na saglit lang, itong nakita ni Raon, pakiramdam niya ay sobrang perpekto ng galaw na iyon kaya hindi ito mahabol ng Ring of Fire. Ang galaw na iyon ay tinawag na Great Harmony Footwork. Matapos mapanood ang teknik, lumitaw ang isang notifikasyon, kung saan matagumpay na naintindihan ng Ring of Fire ni Raon ang unang galaw ng teknik na tinatawag na Heavenly Tremor. Pagkatapos ay tinanong siya ng pinuno kung nakita ba ni Raon ang teknik. Sumagot si Raon na ang teknik na iyon ay lampas na sa kanyang kakayahan, kaya medyo mahirap itong intindihin. Pero nakita pa rin ni Raon ang unang galaw na ipinakita ng pinuno. Nang marinig na nakita ni Raon ang unang galaw, agad na tinapos ng pinuno ang kanilang pagkikita at pinalabas na si Raon. Matapos makaalis ni Raon, ang assistant naman ng pinuno ang
Sabi ng mga miyembro ng pamilya, hindi nila akalain na mismong ang head ng pamilya ang magpapamana ng teknik na yon kay Raon ng direkta. Nag-aalala rin ang asiste dahil ang teknik na yon ay gawa mismo ng head ng pamilya at sobrang hirap nitong matutunan. Kaya naman, tinanong ng asiste ang head ng pamilya kung kaya ba talaga ni Raon na makuha ang ganoong klaseng teknik. Sumagot ang head ng pamilya na naintindihan agad ni Raon ang unang galaw, nakalahati na agad ng buong teknik sa loob lang ng maikling panahon. Dahil nakabase ang teknik na yon sa unang galaw nito, habang tumatagal ay mas maiintindihan din ni Raon ang tunay na kahulugan sa likod nito. Kaya balang araw, siguradong magagamit din ni Raon ang teknik na yan. Lumipas ang ilang araw pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makuha-kuha ni Raon. Kahit may tulong pa ng sistema, nahihirapan pa rin siya. At nung mahuli si Raon na nag-eensayo, agad siyang pinagalitan ng kanyang ina. Inutusan ng ina si Raon na magpahinga muna agad, lalo na't nangako si Raon sa kanya. Sa huli, napilitan si Raon na tumigil muna saglit. Hindi na muna makapagpatuloy si Raon sa pag-eensayo dahil panay ang sermon sa kanya ng nanay niya. Pero pagkatapos nito, sinubukan ni Raon na mag-ensayo ng palihim. Pero hindi rin ito gumana dahil laging nakabantay sa kanya ang mga katulong. Pagkatapos ay biglang lumapit kay Raon ang kanyang sariling katulong. Nagmamadali ang katulong na yon dahil gusto niyang ibalita kay Raon na nasa malaking gulo sila ngayon. Dumating kasi sa kanilang tirahan si Raden Zieghart, na isang direct descendant at anak din ni Balder Zieghart. Si Balder ang ikaapat na anak ng head ng pamilya. Pagkarinig nito, tinanong ni Raon kung ano ang dahilan kung bakit ito napadpad sa kanilang lugar. Sumagot ang katulong na hindi rin niya alam ang dahilan, pero sa oras na ito ay sinasaktan na nito ang nanay ni Raon at ang iba pang mga katulong. Nagulat si Raon sa nalaman niya, pagkatapos ay makikita natin ang nanay ni Raon na kasama itong si Raden. Nilalait-lait ni Raden ang hardin ng nanay ni Raon dahil pakiramdam niya ay hindi siya tinanggap ng maayos. Tinanong din ni Raden ang tungkol sa sulat ng pagbisita. Tinanong ni Raden kung hindi ba nakatanggap ng sulat ang nanay ni Raon tungkol sa pagpunta niya. Sumagot ang nanay ni Raon na wala talaga siyang natatanggap na kahit ano. Kahit na nagpaliwanag na ang nanay ni Raon, nagpumilit pa rin si Raden na nagpadala na siya ng sulat noon pa man. Kaya naman nagmadali ang nanay ni Raon at ang mga katulong na linisin ang hardin at nakiusap kay Raden na maghintay muna sandali. Nang marinig ito, nainis si Raden at hindi nagustuhan ang nangyayari. Inisip ni Raden na pagkatapos niyang ubusin ang sangay ng sekta ng White Blood, dapat ay sa kanya lahat nakatutok ang atensyon ng pamilya. Pero napunta ang lahat ng pansin kay Raon, kaya parang kinalimutan na lang ang mga nagawa ni Raden. Talagang hindi ito nagustuhan ni Raden dahil ang isang bata mula sa branch family gaya ni Raon ay naglakas loob na takpan ang kanyang mga nakamit. Doon na ibinuhos ni Raden ang kanyang galit at dinuraan ang nanay ni Raon. Nang makita ito, hindi na nakapagpigil ang katulong ni Raon. Sinubukang lumaban ng katulong, pero wala ring saysay dahil agad siyang sinuntok at sinipa ni Raden ng paulit-ulit. Pagkatapos nun, dumating si Raon na may dalang espada. Buong yabang siyang pinrovoke ni Raden at sinabing isa siyang direct descendant. Pinapaalis ni Raden kay Raon ang espadang yon bago pa magkaroon ng gulo, pero dito ay walang pakialam si Raon sa mga sinasabi niya. Agad na itinutok ni Raon ang dulo ng espada sa leher ni Raden. Buti na lang at mabilis na naharangan ng katulong ni Raden ang atake ni Raon. Dahil kung hindi, mapapahamak si Raon kapag napatay niya si Raden. Pero dahil sa sobrang galit, sinuntok ni Raon ang katulong ni Raden. Pagkatapos ay sumigaw si Raden kay Raon. Ang lakas ng loob mong itutok ang espada sa akin, pero kalmado lang siyang sinagot ni Raon. Sabi ni Raon, sinusubukan lang niyang sugurin ang bastos na pumasok sa lugar niya nang walang paalam. Nagulat si Raden sa narinig niya. Sabi ni Raden, siya ang Panginoon ng pamilyang ito. Pero binalikan siya ni Raon at sinabing hindi siya ang Panginoon nila. Pagkatapos ay sinipa siya ni Raon. Sinabi rin ni Raon na ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya niya at akmang aatakehin ulit si Raden. Pero bago pa tumama ang atake ni Raon kay Raden, may biglang lumitaw at nakiusap kay Raon na itigil na ang ginagawa niya ngayon din. Ang taong pumigil kay Raon ay isa palang miyembro ng Heavenly Blade Division, na isa sa mga pinakamagagaling na swordsman sa pamilya. Ang dibisyong ito ay direktang pinamumunuan ng head ng pamilya. Rakael ang pangalan ng lalaki. Pagkakita ni Raden kay Rakael, agad niya itong inutusan. Inutusan ni Raden si Rakael na patayin na si Raon ngayon din dahil naglakas loob ang isang branch family na atakihin ang isang direct descendant na gaya niya. Pero sinabi ni Rakael na ang head ng pamilya lang ang sinusunod niya. Kaya naman, pinatitigil na ni Rakael si Raden sa panggugulo. Sinabihan din si Raden ng sarili niyang katulong na mas mabuting umatras na muna sila pansamantala para hindi na lumaki pa ang gulo. Dahil kung hindi, mas lalong bibigat ang problema nila. Sa huli, wala ring nagawa si Raden kundi sumunod sa payo ng kanyang katulong. Sobrang inis ni Raden pero wala siyang magawa dahil sa presensya ni Rakael na nagbabantay sa kapayapaan ng lugar na yon. Samantala, matalim pa ring nakatingin si Raon kay Raden. Hindi niya hahayaang saktan ng kahit sino ang nanay niya, kahit direct descendant pa yan.
Pagkatapos ay tinitigan ni Rakael si Raon ng may halong paghanga. Mukhang bilib siya sa tapang na ipinakita ng batang ito. Sa wakas ay umalis na rin si Raden, na punong-puno ng paghihiganti sa kanyang puso. Nangako siyang babalikan niya si Raon sa ibang pagkakataon. Pagkaalis nila, agad na nilapitan ni Raon ang kanyang ina para tingnan kung maayos lang ba ang kalagayan nito. Nakahinga naman ng maluwag ang kanyang ina nang makitang ligtas si Raon. Pinagsabihan ng ina si Raon na huwag nang basta-basta susugod ulit. Pero alam ni Raon na simula pa lang ito ng kanyang laban para protektahan ang kanyang pamilya. Kahit ayaw man niya, kailangan na niyang umatras ngayon. Pero hindi lang basta-basta umalis si Raden, sinabi pa niya na. Gagantihan niya si Raon ng mas matindi pa sa kamatayan. Noong makaalis na si Raden, ang katulong ni Raon ay humingi ng tawad sa nanay ni Raon. Humihingi siya ng pasensya dahil naging padalos-dalos siya at naging magulo ang sitwasyon. Pero sumagot ang nanay ni Raon na wala namang kasalanan ang kanyang katulong, kaya hindi na. Dapat mag-alala pa sa nangyari dahil siya na ang bahalang mag-ayos nito. Nang marinig ito, nagsalita si Raon. Na siya na mismo ang tatapos sa lahat. Kanina kasi, hindi na kontrol ni Raon ang kanyang galit nang asarin siya ni Raden. Kaya nakiusap si Raon na hayaan na lang siyang humarap sa lahat. Pagkatapos nun, ipinatawag si Raon at Raden sa bulwagan ng pinuno ng pamilya. Dito, nagsinungaling si Raden na matagal na raw siyang nagpadala ng sulat sa bahay ni Raon. Pero, pagdating daw niya roon, hindi siya tinanggap ng maayos ng pamilya ni Raon. Bukod pa roon, inatake raw siya ni Raon. Pati ang kanyang mga tauhan. Kung hindi lang daw siya pinigilan ni Rakael, baka napatay na siya. Habang nakikinig sa mga pinagsasabi ni Raden, naisip ni Raon na mas magaling pa palang umarte ang lalaking ito kaysa sa pag-espada. Dahil ang lahat ng sinasabi niya ay hindi tugma sa ulat ni Judiel. Kaya sinabi ni Raon sa pinuno na hindi totoo ang mga pinagsasabi ni Raden, lalo na ang tungkol sa pagtitimpi nito. Sa sobrang inis ni Raden sa sinabi ni Raon, bigla niyang kuinelyuhan si Raon. Pero hindi ito pinalampas ng assistant ng pinuno, kaya agad itong nagsalita. At pinatitigil sila. Pinaalalahanan silang nasa harap sila ng pinuno ng pamilya, dahil magkaiba ang kwento. Na narinig ng pinuno mula sa magkabilang panig, ipinatawag niya si Rakael na siyang nakasaksi sa pangyayari kanina. Dumating si Rakael at ikinuwento ang totoong nangyari na bigla na lang sumugod si Raden sa bahay ni Raon at wala namang sulat na natanggap ang pamilya ni Raon. Noong biglang sumulpot si Raden noon, abala sa paghalaman ang nanay ni Raon kasama ang kanyang mga katulong. Medyo nagulat si Raon sa narinig niya dahil hindi niya akalaing hindi papanigan ni Rakael ang isang direct descendant na gaya ni Raden at magsasabi ng totoo. Samantala, nainis ang pinuno dahil malayo ang kwento ni Raden sa katotohanan. Pero kahit huling-huli na sa pagsisinungaling, pumapalag pa rin si Raden at sinabing hindi raw iyon ang punto. Para sa kanya, ang tunay na problema ay ang pangahas na pag-angat ng espada ng isang bata mula sa sangay na pamilya laban sa isang direct descendant na tulad niya, at ang bagay na iyon ay pwedeng sumira sa kaayusan ng pamilya. Sumang-ayon ang pinuno na hindi nga tama ang ginawang iyon. Pero para sa kanya, pareho lang silang nagdulot ng gulo. Dahil dito, magbibigay ang pinuno ng karampatang parusa sa kanilang dalawa. Noong sinabi iyon ng pinuno, hindi pa rin matanggap ni Raden at iginiit na dapat bitayin si Raon. Samantalang si Raon naman, sinabi niyang tatanggapin niya ang kahit anong parusa. Pero bago iyon, may gusto muna siyang gawin. Nagtanong ang pinuno kung ano ba ang balak niyang gawin. Sumagot si Raon na nilait siya ni Raden. At inatake pa ang kanyang mga katulong, at hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakaganti sa mga ginawa ni Raden. Medyo nairita ang pinuno dahil nakapagdesisyon na siyang pareho silang may sala, pero nagpatuloy pa rin si Raon. At pinaalala ang sinabi ng pinuno noon na para sa isang swordsman, ang dangal ay makikita sa kanilang espada. Kaya naman humingi ng pahintulot si Raon na makipagduel kay Raden. Pagkarinig nito, naging interesado ang pinuno. Kaya hindi na siya nag-atubili at agad na pinayagan ang labanang ito. Gaganapin ang duel sa susunod na isang linggo sa malaking training hall. Pagkatapos nun, agad na pumunta si Raden sa tatay niya para sabihing maglalaban sila ni Raon. Ang pustahan sa duel ay ganito, kapag nanalo si Raden, sisirain niya ang mana core ni Raon. Pero kapag si Raon naman ang nanalo, gusto niyang humingi ng tawad si Raden at ang mga tauhan nito sa kanila. Pati ang True Martial Palace ay lalayo na rin sa pamilya ni Raon. Sinabi naman ng tatay ni Raden na kahit may talento si Raon, basura pa rin ito para sa kanya dahil anak lang siya ni Sylvia. Kaya inutusan niya ang anak na ipakita kung ano ang tunay na galing ng isang direct descendant. Sabi naman ni Raden na huwag nang mag-alala ang kanyang ama dahil noong huli ay wala lang siyang dalang sandata at naging kampante. Kaya naman, sa pagkakataong ito, imposible na siyang matalo lalo't nasa level na siya ng isang mid-level sword expert. Muling nagsalita ang tatay ni Raiden, at sinabihang siguraduhin niyang hindi na makakagalaw ang mga kamay ni Raon pagkatapos ng laban. Para gumuho ang lahat ng pangarap nito.
Sa kabilang banda, nagsimula na ring mag-ensayo si Raon bilang paghahanda sa duel nila, ni Raden. Samantala, ang nanay ni Raon at ang kanyang katulong ay pinapanood lang siyang mag-training. Maya-maya, ang katulong ay, tanong nila sa nanay ni Raon kung manonood lang ba sila at walang gagawin. Lalo na't nasa level na ng isang middle-level sword expert si Raden, kaya dapat ay patigilin na nila ang duelo. Naisip din ng nanay ni Raon na sobrang delikado nga ng laban na ito. Lalo na't mahusay si Raden sa paggamit ng rapier dahil tinuruan siya mismo ng tatay niyang si Balder. Pero nung makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Raon nung nakiusap itong magtiwala lang sa kanya, hindi na nagawang makialam ng kanyang ina at pinili na lang na magtiwala na kaya ni Raon na harapin ang sitwasyong ito. Sa totoo lang, sobrang kaba at pag-aalala ang nararamdaman ng nanay ni Raon, pero dahil nakikita niyang kampante ang anak, naisip niya na dapat silang maniwala sa kakayahan ni Raon. Maya-maya, lumapit si Judiel kay Raon para iabot ang kanyang tanghalian. Bukod sa pagkain, binigyan din pala ni Judiel si Raon ng isang libro na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa estilo ng pag-eespada ni Raden. Maayos ang pagkakasulat nito at madaling intindihin, at dahil naging matapang din si Judiel sa pagprotekta sa kanyang ina noon, sobrang nagpasalamat si Raon sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon, isang linggo silang naging abala sa kani-kanilang paghahanda, kung saan si Raon ay nag-ensayo ng maigi, habang si Raden naman ay nagpasarap lang dahil kampante siyang kayang-kaya niyang talunin si Raon. At dumating na ang araw ng duelo. Atat na si Raden na talunin si Raon sa laban na ito. Gusto pa nga niyang putulin ang braso ni Raon para mawasak ang kinabukasan nito. Agad na nagsimula ang laban ng maging, handa na ang dalawa. Pagkasimula pa lang, agad na sumugod si Raden para atakihin si Raon. Pero ang ataking iyon ay hindi tumama dahil biglang naglaho si Raon sa harap ni Raden. Maya-maya, nasa likuran na pala siya ni Raden at agad na itinutok ang espada sa leeg nito. Sabi ni Raon, ito na ang unang kamatayan ni Raden. Sinabi pa ni Raon na 8 beses mamamatay si Raden ngayong araw, sabay bigay ng isang malakas na suntok mula sa likuran. Dahil sa suntok na iyon, napaatras si Raden at nagsimulang magtaka kung ano ba talagang nangyayari. Hindi niya kasi man lang makita ang bawat galaw ni Raon. Pagkatapos niyon, inutusan ni Raon si Raiden na tumayo dahil hindi pa ito namamatay ng 8 beses. Sa sobrang inis, muling sumugod si Raden para atakihin si Raon. Pero gaya kanina, hindi na naman siya tumama. Samantala, muling napunta si Raon sa likuran ni Raden at agad itong nira. Sinabi ni Raon na ang bawat ataking ginagawa niya ay kabayaran sa lahat ng kasalanang ginawa ni Raden sa pamilya niya, mula sa pagdura sa kanyang ina hanggang sa pagsipa sa kanilang katulong. Paulit-ulit na hinataw ni Raon si Raden, kung saan hindi man lang makaganti si Raiden. Kahit ang pag-iwas sa mga atake ni Raon ay hindi niya magawa, habang binubugbog ni Raon, napaisip si Raden kung paanong nangyayari ito, gayong mas mababa naman ang level ni Raon kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, gulat na gulat ang nanay ni Raon, at ang katulong nito sa nakikitang paghataw ni Raon kay Raden, dahil dapat ay natapos na ni Raon ang laban sa unang tira pa lang. Kaya naman, naisip ng katulong na ipinaghihiganti lang ni Raon ang buong pamilya niya kay Raden. Dahil dito, hindi makapaniwala ang katulong na gagawin iyon ng kanyang amo. Para lang sa isang hamak na lingkod na gaya niya. Lalo na't sa lugar na kinalalagyan nila, ang dugong bughaw ang itinuturing na may kapangyarihan. Pero heto si Raon, pinapabagsak ang isang direktang tagapagmana. Sobrang naantig din ang nanay ni Raon sa ginagawa ng kanyang anak para sa kanilang pamilya. Ang pinuno ng pamilya noon ay laging kapangyarihan lang ang hinahanap, kaya naging malamig at malupit ang turingan nila sa isa't isa. Kahit direktang anak ang nanay ni Raon, para lang siyang estranghero sa sarili niyang pamilya. Kaya naman, pinili niyang tumakas dahil hindi na niya kaya ang sitwasyon. Pero matapos ang pangyayaring iyon, nagsimulang magsisi ang nanay ni Raon. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat ginawa iyon noon, pero ngayon, may pinatunayan si Raon sa kanyang ina na kahit mahina ang isang tao, kung matatag ang kanyang loob, walang makakapanghina sa kanya hanggat lumalaban siya hanggang huli. Sa kabilang dako, tuloy pa rin ang pagbugbog ni Raon kay Raiden hanggang sa ideklara na si Raon ang panalo sa duelo. Matapos ang deklarasyong iyon, gulat na gulat ang tatay ni Raiden sa pagkatalo ng anak at hindi siya makapaniwala na matatalo ito sa ganoong kahiyahiyang paraan. Sa kabilang banda, abot langit ang tuwa ni Rimmer sa panalo ni Raon dahil noon pa lang ay alam na niyang mananalo ito. Naghihiyawan din sa tuwa ang mga kaibigan ni Raon dahil gaya ni Rimmer, naniwala rin sila sa kanya. Samantala, sinabi ng assistant ng pinuno ng pamilya na matagal na siya sa pamilya Zieghart, pero ngayon lang siya nakakita ng ganitong sandali kung saan ang lahat ay humahanga. Na ang pagbibigay ng lakas ng loob sa iba ay hindi nakadepende sa kanilang katayuan. Nang marinig ito ng head of the family, napaisip siya na talagang kahanga-hanga ang isang taong nakakatanggap ng suporta mula sa iba. Pero ang mas nakapagpamangha sa kaniya
ay ang katotohanang kahit wala pang gaanong karanasan si Raon, nagagawa na nitong gamitin ang Supreme Harmony Step na itinuro niya rito noon. Ang Harmony Step ay isang teknik na mismong ang head of the family ang lumikha matapos niyang malampasan ang kaniyang inner demon. Kahit ang mga ordinaryong martial artist ay kailangang ubusin ang buong buhay nila para lang makabisado ito dahil sa tindi ng hirap ng naturang teknik, pero nagawa itong gamitin ni Raon matapos lamang mag-ensayo sa loob ng 2 linggo. At higit pa roon, nagsisimula na ring makuha ni Raon ang tiwala at respeto ng ibang tao. Dahil sa sobrang pagpapahalaga ng head of the family sa lakas, ang pamilya Zigehart ay naging isang lugar kung saan ang lakas ang pinakaimportante sa lahat. At sa edad niya ngayon, pakiramdam niya ay wala na siyang kakayahang baguhin pa ang sistemang ito. Pero kung si Raon, na isang direktang tagapagmana, ay kayang unawain ang kawalang katarungang dinaranas ng mga collateral branch, baka balang araw ay mabago nito ang pamilya Zighart. Pagkatapos niyon, tumayo ang head of the family mula sa kanyang upuan at sinabing tutuparin niya ang mga kondisyon ng duel na napagkasunduan ni Raon at Raden dahil tapos na ang laban. Bukod doon, inutusan din niya ang kanyang asistenteng kaltasan ng kalahati ang pondo ng True Martial Palace ngayong taon. Kung sakaling magtanong sila kung bakit, bahala na ang kaniyang asistenteng mag-isip ng idadahilan. Napangiti naman ang asistante at sinabing susunod siya sa utos. Pagkatapos niyon, sa ilalim ng pagbabantay ng head of the family, isinagawa na ang mga kondisyon ng duel. Napilitan si Raden na aminin ang kaniyang mga pagkakamali sa harap ng lahat ng tao. Pagkatapos, kailangan ding lumuhod at humingi ng paumanhin ni Raden sa harap ng pamilya ni Raon at sa ilalim ng napakahigpit na utos ng head of the family, simula ngayon ay tuluyan ng pagbabawalang makialam ang True Martial Palace sa kahit anong usapin. Matapos ang lahat ng iyon, nakahinga ng maluwag ang mga katulong. Ang kanilang mga seryosong mukha ay napalitan ng saya at napaiyak sila sa gala. Doon na nga nagtapos ang lahat at ang pamilya ni Raon ay sa wakas ay nakabalik na sa kanilang tahanan.